Kumusta mga kaliga? Update lang ulit tayo sa mga nangyayari dito sa Maharlika Pilipinas Basketball League. So kahapon nga, last April 6, 2024 ay nag-opening ceremony na yung MPBL. So officially binuksan na yung 2024 season ng MPBL and ginanap yung opening ceremony dyan sa may Calasiao Sports Complex sa may Pangasinan. And merong 2 games na ginawa on that day. And before that, nagkaroon din ng opening ceremony. So i-recap lang natin yung mga nangyari during the opening ceremony. So as usual, nagkaroon ng opening parade yung mga 30 teams together with their muses. Hinirang na best muse itong si Barbie Imperial. Siya yung muse ng Abra Weavers. Unfortunately, hindi lahat ng teams ay merong mga muse. Sayang, sana nag-effort din yung mga ibang teams na magdala sila nung kanilang muse. Pero other than that naman, smooth sailing naman yung opening ceremony. Before nagkaroon ng parade, nagkaroon din ng performance si Mitoy Yonting. Nagkumanta siya nung kanta nung The Journey, and 2 songs yung kinanta niya para i-hype up yung crowd bago magsimula yung opening parade. And after nung opening parade, sumunod naman na yung game between the Valenzuela Classic and the Zamboanga Master Sardines. Very exciting yung opening game kasi first game pa lang ng 2024 season ay umabot na ito ng overtime. Umpisa pa lang, mainit yung shooting nung dalawang koponan. I think if I'm not mistaken, yung score nung first quarter pa lang ay umabot ng 32-27, and yung shooting percentage ng bawat koponan ay umabot pa nga yata as high as 70% na shooting conversion. So napakataas nun. So hot shooting nun. I was particularly impressed kay Dennis Santos. Si Dennis Santos kasi galing siya sa 3x3 na tournament, pero dito sa 5x5 pinatunayan niya na meron pa rin siyang talento and shooting. Napakainit niya. Umpisa pa lang siguro mga 5 field goal yata na sunod-sunod. Maraming 3 points din. Sa first half, naka 20, or even first quarter, naka 20 plus points yata itong si Dennis Santos. Pero ang naging problema lang nitong Valenzuela Classic ay yung kanilang turnover. Kasi if we are going to review the stats, kung titignan natin yung statistics ng laro, almost tabla lang yung field goal percentage ng bawat koponan ay tabla lang. Yung Zamboanga, yung shooting percentage nito ay 41.1%, and yung Valenzuela naman is at 39.4%, so konti lang yung difference. Sa 3-point shooting naman, dito lumamang yung Valenzuela. Valenzuela converted 33.3% nung kanilang 3-point attempts, habang yung Valenzuela naman maalat yung kanilang 3-point shooting. Meron lamang silang 17.6% na conversion rate sa 3 points itong Team Zamboanga. Sa rebounding naman, lamang din yung Valenzuela. Valenzuela rebounded 57, habang itong si Zamboanga ay 39 lamang yung kanilang rebounds. Ito yung isa sa napansin ko na malaking improvement ng Valenzuela. During the off-season, they made a conscious effort na kumuha ng mga sentro or malalaking players. So sa larong ito, yung naging sentro nila ay itong si Alfonso Cotladera. Although si Alfonso Cotladera nga sabi at on that game is mga 80% pa lang daw siya na fit, pero very effective naman siya dun sa ilalim. And aside from Alfonso Cotladera, si Dennis Santos, mahaba din na player itong si Dennis Santos, mga 6'4 or 6'5 yata siya. And ang maganda sa kanya, mahaba yung kanyang mga galamay, and meron din siyang shooting sa labas, so pwede siyang maglaro as a small forward or shooting guard, and pwede rin siyang maglaro as a big man, either a 4 or a 5. Sa assist naman, yung Zamboanga assisted 24 baskets, habang itong si Valenzuela naman 21 yung kanilang assist. Yung napakalaking bagay kung saan isa sa major reason kung bakit natalo itong Valenzuela ay yung kanilang turnover. During the game, Valenzuela committed 29 turnovers, habang yung Zamboanga ay 12 turnovers lamang yung na-commit nila. So ang laki nung difference niyan. Yung 17
possessions na tinapon mo dahil lang sa inyong turnover ay pwede pang ma-convert ng Zamboanga. Kaya naman kahit umabot sa overtime itong laro na ito, during the overtime na hindi na rin nakahabol pa itong Valenzuela. And perhaps isa sa major reason kung bakit ang daming turnovers nitong Valenzuela ay yung kawalan nila ng isa pang magaling na ball handler. Si Darrell Manliguez hindi nakapaglaro on this game kasi meron yata siyang important na family matter na pinuntahan. Kaya si Val Chauca and Andre Armenion yung naging ball handlers nitong Valenzuela Classic. And yun yung need nilang improve next game kasi sayang lang, lamang kayo sa rebounds, lamang kayo sa 3-point shooting, pero dahil sa turnover ninyo ay nawala pa sa inyo yung dapat na panalo. Pero for sure naman babawi itong Valenzuela Classic sa kanilang next game. Sa second game naman, yung main game nung opening ceremony, ito yung pinakaabangan na debut ng dalawang bagong franchise, itong Pangasinan Heatwaves and Abra Weavers. So home court ito ng Pangasinan, so madami ding nanood, puno yung Calcio Sports Complex. Umpisa dikit yung laban. Kung may lumamang man, walang lumamang ng double digits if I'm not mistaken. So dikit lang yung kanilang labanan. Nung dulo ng fourth quarter, lumamang yung Pangasinan 71-70, pero itong si John Lloyd Clemente nagkaroon siya ng personal run na 8 consecutive points. So nung lamang yung team Pangasinan 71-70, nakapag 3 points itong si John Lloyd Clemente, kaya lumamang ng 2 points na yung Abra 73-71. And after nun, sa next possession naman naka 3 points ulit itong si John Lloyd Clemente. So from 73-71, naging 76-71 na yung lamang ng Abra. And another possession na naman, sa next possession naka-convert ulit itong si John Lloyd Clemente, kaya naman naging 78-71 na yung score. And after nun, hindi na nakahabol yung Pangasinan. Actually nag-attempt pa silang makahabol, pero si Mactalio meron siyang na-shoot na dagger na 3-pointer, kaya naging mas safe na yung lead ng Abra Weavers. So check out naman natin yung statistics nung laro nung Abra Weavers and etong Pangasinan Heatwaves. In terms of field goal percentage, dikit lang din yung Abra Weavers, 38.1% yung kanilang field goal, and si Pangasinan Heatwaves 38.9% naman. Sa rebounding, dikit lang din. Abra 53 rebounds, Pangasinan is 50, so tatlo lang yung difference, which is negligible. Even sa assist, dalawa lang yung difference. Si Pangasinan merong 22 assists and si Abra merong 24 assists. And even sa turnovers din, almost match lang din. Abra Weavers committed less turnovers, 15 sa kanila, samantalang yung Pangasinan is 17. Yung naging malaki na difference nila ay dun sa 3-point shooting. Itong Abra, nakapag-shoot sila 38.7% nung kanilang 3-point attempts. If I'm not mistaken, Abra shot 6 out of 31. Samantalang itong Pangasinan, ang pangit nung kanilang 3-point shooting. Nasa 6 out of 25. Oh sorry, let me correct that. Yung Abra around 12 3-pointers out of 31 yung na-convert nila. And itong Pangasinan naman 6 out of 24 for a 24% na shoot na 3-point shooting rate. So napakalaking bagay nun. Merong 6 3-pointers ang na-convert ng Abra. If you multiply that by 3, 18 points na kaagad yun na hahabulin. Anyway, alam na ng Pangasinan yung naging pagkukulang nila, and it seems na nangangapa pa yung mga players ni Gerson Cabiltes dun sa kanilang system. Si Hesed Gabo, 26 points yung nagawa niya on that game, pero kinulang pa rin sila. And let's also take into consideration na si Gerson Cabiltes, mga 1 week or 2 weeks ago lang siya nag-take over as a head coach ng Pangasinan Heatwaves. So definitely baka nag-a-adjust pa lang yung kanyang players. Pero alam naman natin yung caliber ni Gerson Cabiltes.
he's a champion dito sa MPBL. Nakapag-champion niya yung Nueva Ecija during the 2022 season, and in fact nung nasa Basilan still din siya, muntik pa niyang mapa-champion yung Basilan, pero na-disqualify lang yung team Basilan noon kasi na may mga nag-positive sa COVID-19 during the indoor or closed door na playoffs ng MPBL. Marami pang games na lalaruin kasi 30 teams yung participating dito. So each team will play 29 games, and definitely itong Pangasinan ay babawi yan sa kanilang next game. So abangan natin yung mga next game dito sa MPBL. Bukas gaganapin ang second day of MPBL action dyan sa may Orion Sports Complex dyan sa may Bataan. So triple header ulit. So ang schedule ng MPBL is 6 game days, Monday to Saturday yung mga laro sa MPBL, and triple header yon, and triple header sila per day. So for tomorrow, mga triple headers din. So at first game at 4 p.m. is the Mindoro Tamaraws versus the Bicolandia Oragons. Abangan natin yan kasi madaming mga bagong players na magde-debut dito sa MPBL. Specifically si Paul Desiderio, si Ken Bono, and si Justin Melton. Yan, maglalaro sila for Mindoro. So abangan natin yung kanilang MPBL debut. And on the second game at 6 p.m. maglalaro yung Negros versus Marikina. And finally, the third game will feature the home team, Bataan Risers versus the Sarangani Marlins. So tutok lang kayo dito sa MPBL, mahaba-habang season to. Yung championship ay gaganapin pa sa December, kaya palagi lang kayong sumabaybay dito sa ating mga videos. And kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na rin kayo. Like nyo lang yung official YouTube channel natin, yung Ligang Pinoy, and sa Facebook din, visit nyo din yung ating Facebook page na MPBL Results. So ayan, thank you, and thank you for watching.